Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na walang sinumang nakaranas ng tsoma ang aminin ng malakas. Hindi ka babalik ng sabay-sabay. Babalik ka ng piraso-piraso. Isang daliri muna, pagkatapos ay isang tunog, pagkatapos ay isang amoy, pagkatapos ay ang mabagal na bigat ng sarili mong katawan na naalala na umiral ito. At sa gitna ng ambon na iyon, bago bumukas ang iyong mamata, bago matandaan ng lalamunan kung paano gumana, gising na ang iyong matainga. Ang aking mga tainga ay binati nga pinakakatawa-tawang pangungusap na narinig ko kailanman. Welcome back to Dad's True Revenge. Grab your snacks, get comfortable, and remember the people in these stories had every chance to behave themselves. They just chose wrong. Drop a comment and be sure to subscribe. You're going to love it here. Ako iyon si Rafael Knox, 61 taong gulang, retiradong kontratista, isang lalaking nagtayo ng mga bahay gamit. Ang kanyang mga kamay sa loob ng 34 na taon at halos namatay dahil sa brain aneurysm. Isang hapon ng Martes habang ginagawa ang isang grilled cheese sandwich. Hindi mo masusulat ang ganitong uring irony. Ako ay wala sa sarili ng 22 araw, 3 linggo kung saan patuloy na umikot ang mundo at wala akong anumang sabihin dito. At maniwala kayo, lubusan na itong ginamit ng mundo ang aking pagkawala. Ngayon, bago ko sabihin sa inyo ang nangyari pagkatapos, kailangan ninyong maunawaan ang tungkol sa aking anak na si Liana. Pinalaki ko siya ng mag-isa mula nang siya ay 9 na taong gulang. Umalis ang kanyang ina at hindi ako. Nagtrabaho akong double shift, hindi nakatulog, hindi nakakain. Dinala siya sa bawat dula sa paaralan, bawat larong soccer, bawat pagkabigo bandang 2:00 nga madaling araw kapag ang isang lalaki ay hindi karapat-dapat sa kanyang maluha. Pero nakaupo ako sa veranda kasama niya. Binigyan ko ang batang iyon ng lahat. Kaya nang pumasok siya sa silid ng ospital nung umaga na sa wakas ay bumukas ang aking mga mata, ngumiti ako. Kahit sa matubo at ambon at masakit na buto, ngumiti ako dahil siya ang unang mukha na gusto kong makita. Tumayo siya sa pintuan na may hawak na tasang kape, brown na buhok na nakatali. Suot ang berdeng jacket na binili ko para sa kanyang kaarawan 2 taon na ang nakalipas. At tinitigan niya ako ng may ekspresyong hindi ko pa nakita sa kanyang mukha. Hindi ginhawa, hindi tuwa, kundi isang bagay na mahigpit sa paligid ng mamata, parang inihanda na. Sinubukan kong magsalita at lumabas ito bilang isang ungol. Liana, pumasok siya ng dahan-dahan. Inilagay ang kape sa tabi ng kama. Hinila ang isang upuan. Hindi niya ako niyakap. Umupo siya. Itiniklop ang mga kamay sa kandungan at nilinis ang lalamunan. Papa, kumusta po kayo? Parang binanggo akong tren, tapos binaliktat pang tren, ang aking garaga na sagot. Halika rito, tingnan kita. Nagbigay siyang stiff na ngiti, lumapit para sa yakap na masasabi kong pinaka-corporate na yakap sa kasaysayan ng tao. 2 tapik sa balikat, tapos na. Sinabi ko sa sarili na nerbiyos lang siya. Natatakot. Iba-iba ang pagprosesong takot ng mga tao. Pinakawalan ko ito. Pumasok ang mga doktor. Ipinaliwanag ang nangyari, ang aneurysm, ang operasyon, ang timeline ng pagaling. 6 hanggang 8 linggo bago ako makauwi. Physical therapy, monitoring, pahinga, hindi ako nakalala. May bahay akong babalik. Isang bahay na pag-ari ko na sa loob nga 27 taon. Isang 3-bedroom na bahay sa De La Rosa Street sa Antipolo na aking inayos mismo silit-silim sa loob ng 2 dekada. Ang crown molding sa salas, ang aking mga kamay, ang hardwood floors, ang aking mga tuhod pawis, at mga weekend. Ang bahay na iyon ay hindi lamang ari-arian, ito ay patunay na may saysay ang buhay ko. Bumisita si Liana ng 4 na beses pa sa susunod na 3 linggo. Mas maikli ang bawat bisita kaysa sa nauna. Mas malayo ang bawat yakap. Napansin ko, pero sinabi ko sa sarili, busi siya. May sariling buhay.
demanding ang pamilya ni Brian. Alam ko naman, si Brian, ang kanyang asawa sa loob ng 4 na taon. Isang lalaking may handshake na parang basang-basang tissue at may kumpiyansa ng 1 taong ang nanay pa rin ang nagplansa ng damit niya sa 34 taong gulang. Hindi ko naman talaga kinamuhian si Brian. Kilala ko lang siya. Ang uring lalaking tumango kapag dapat magsalita, nawawala kapag dapat tumayo. At may si Nora, ang nanay ni Brian. Lord, saan ba ako magsisimula kay Nora? Isipin ninyo ang isang babaeng laging nakangiti pero kailanman ay hindi sa kanyang nga mata. Nagdadala ng lutong bahay sa inyong bahay at parang ikaw ang bisita habang ginagawa niya ito. Tumatawag sa iyong Rafael. Honey sa isang boses na sobrang tamis na parang makakaroon kang cavity habang mentally niya sinusukat ang iyong salas para sa bagong muebles. Naranasan ko na ang interes ni Nora sa aking bahay sa loob ng maraming taon. Mga maliliit na komento sa hapunan kapasko. Rafael, ang ganda nito kung may Island ang kusina. Naisip mo na bang ibenta? Pwede naming tulungan ni Brian na hanapin ang mas madaling pangalagaan para sa isang tao. Mas madaling pangalagaan para sa isang tao? Ngumiti ako at ipinasa ang kanin at itinabi ito. Ngayon narito ang pagliko ang kwento na kahit ngayon ay kailangan ko pa ring huminto at huminga bago sabihin. Isang Huwebes ng umaga, 5 linggo ng aking pagaling. Isang nurse na si Patricia Pagpalain siya ay tinutulungan ako sa aking morning physical therapy exercises nang pumasok si Liana. Walang babala, walang tawag muna. Suot niya ulit ang berdeng jacket. May nagsabi sa akin na ang berdeng jacket ay nagiging masamang senyales. Papa, kailangan ko pong kausapin kayo tungkol sa isang bagay, tungkol sa bahay. Patuloy ako sa exercises. Dahan-dahang pinipisil ang therapy ball. Ano ba iyon? Narinig ko na ang ganong paghinga dati. Bago niya sabihin na nabangga niya ang truck ko noong 2009 at bago niya sabihin na alis siya sa nursing school. Ang pahingang iyon ay tunog ng isang bagay na tapos na at hindi ko magugustuhan. Habang kayo ay nasa Choma. Papa, si Brian at ako ay kailangang gumawa ng ilang desisyon, mga desisyon pinansyal. Ang mga bayarin sa ospital ay Liana, ang kanyang pangalan lang. Ang isang salitang iyon. Pero ang paraan ng pagsabi ko ay nagpatahimik kay Patricia at naghanap siyang ibang mapupuntahan. May power of attorney po. Papa, pinirmahan ninyo iyon ilang taon na nakalipas. Nung ni-surgery ninyo, naalala niyo. Sabi ninyo kung sakaling may mangyari. Alam ko kung ano ang pinirmahan ko. Kailangan naming gamitin ito. Huminto ang therapy ball sa aking kamay. Para gawin ano eksakto? Tiningnan niya ang bintana, ang sahig, ang tasang kape lahat maliban sa aking mukha. Inilipat na po ang bahay sa pangalan nina Dante at Nora. Ito lang ang paraan para matakpan ang magastos at mapanatili ang lahat habang kayo ay gusto kong sabihin na kalmado ako. Gusto kong sabihin na huminga ako ng malalim at sumagot ng may dignidad ng isang lalaking nabuhay ng 6 na dekada at nakakita ng mahihirap na panahon. Pero ang ginawa ko talaga ay ibinaksak ang therapy ball. Tumalbog ito ng 2 beses sa linoleum floor, gumulong sa ilalim ng kama, at tumigil. At sa loob ng humigit kumulang 15 segundo, iyon lang ang tunog sa silid. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking anak. Ang anak kong pinalaki ng mag-isa, ang anak na pinahirapan ko, ang anak na suot ang jacket na binili ko gamit ang sarili kong makamay. At sinabi ko ng mahina, umalis ka, Liana, umalis ka, umalis siya. At nakatitig ako sa kisamang silid ng ospital ng 3 oras na diretso, hindi gumagalaw, hindi tumatawag, walang tunog. Dahil narito ang hindi alam ni Liana. Hindi alam ni Nora. Hindi alam ng kahit isa sa kanila. Habang sila ay pumipirma ng papeles at sinusukat ang aking kusina para sa bagong island, may pangalawang ari-arian isang rest house sa tabi ng lawa sa Kaliraya, 40 minuto mula sa bayan, na iniwan sa akin ni Tito Roy.
17 taon na ang nakalipas. Nakatitulo sa ilalim ng Pamilya Halili Trust. Isang trust na sobrang luma at tahimik na pinanatili na hindi lumilitaw sa anumang karaniwang property search. Hindi ito lumilitaw sa aking buwis sa ilalim ng personal na pangalan ko. Hindi ito lumilitaw kahit saan na makikita ng kalkuladong mata ni Nora. At hindi ko ito nabanggit sa kahit sinong tao sa loob ng 11 taon. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Santiago. Sumagot siya sa ikalawang ring. Rafe Knox. Kuya, narinig ko na sa ospital ka. Okay ka ba? Santiago, sabi ko, at mas kalmado ang boses ko kaysa inasaan. Kailangan kitang pakiusapan na gawin ang isang bagay. Kailangan mong kunin ang lahat ng dokumento ng Family Trust at alamin kung ano ang kalagayan ng rest house ko sa Lawa. Isang sandaling ang katahimikan. Rafe, ano ang nangyari? Halos natawa ako halos. Habang ako ay natutulog, sabi ko ng dahan-dahan. May nakalimot na ang lalaking nagtatayo ng mabahay ay laging may higit sa isa. At sa boses ng isang lalaking kilala ako ng 30 taon, sinabi niya ng eksakto ang 4 na salita. Kukunin ko ang files. At kanito na, nagsimula na ang laro. Hindi lang nila alam. Inilabas nila ako ng Biyernes ng umaga. Walang kasiyahan. Walang welcome home balloons. Walang anak na naghihintay sa labas na may mainit na pagkain at paumanhin. Si Patricia lang na nurse, ang wheelchair na hindi ko kailangan pero polisiya ng ospital, at isang plastic bag na may wallet, relo, at damit na suot ko nung araw na nagrebelde ang utak ko dahil sa grilled cheese sandwich. Kinuha ako ni Santiago. Sumakay siya sa kanyang lumang asul na kotse, ang parehong sasakyan na minamaneho niya mula 2019 at ayaw palitan dahil sa kanyang salita, buhay pa, Rafe, at ang mga buhay pa ay nararapat sa katapatan. Si Santiago ay 64, pilak ang buhok, suot ang salamin sa kwenta sa leg na parang lolo, at tahimik na isa sa pinakamatalas na isip sa probinsya. Kaibigan niya ako ng 30 taon bago siya naging abogado ko. Tiningnan niya ako ng isang beses habang umaakyat ako sa passenger seat at sinabi, mukha kang basura. Salamat, Santiago. Talaga, ang iyong bedside manner ay isang regalo. Seryoso ako. Payat ka na. Hindi naman ako nag-gym. Inabot niya sa akin ang kape black, 2 asukal. Eksakto kung paano ko ito iniinom ng walang dakdak na salita. At sa unang 10 minutong biyahe, tahimik lang kami. Ang uri nga tahimikang umira lamang sa pagitan ng mga taong kilala na ang isa't isa ng matagal na ang masalita ay hindi laging kailangan. Pagkatapos ay sinabi niya, kinuha ko ang trust documents at sa iyo ang rest house sa Lava, Rafe. Malinis ang titulo, buo at mahigpit ang family trust. Ang abogado na tiyuhin mo ay masusing-masusi. Hindi kailanman ito humawak sa iyong personal na estat, hindi lumabas sa anumang joint filing. At ang trust ay tahimik na nagbabayad ng sariling buwis sa ari-arian sa account na inayos ng tiyuhin mo ng automatiko. Bawat taon, parang orasan, pinisil ko ng mahigpit ang tasang kape. Kaya wala silang karapatan dito. Zero, wala kahit anino. Tumango ako ng dahan-dahan. Tinitigan ang labas ngang bintana sa highway na dumadaan. Nga normal na tao na pupunta sa normal na lugar sa normal na Biyernes, nabubuhay ang normal na buhay. Samantala, ako rito, 61 taong gulang, bagong labas sa ospital, walang tirahan dahil sa pirmang sarili kong anak. Ano ang tungkol sa bahay sa De La Rosa? Tanong ko. Ang paglipat. Mababaliktad ba? Gumawa si Santiago ang tunok, hindi buong buntong hininga, hindi buong tawa, isang bagay sa gitna. Iyon ang kawili-wiling bahagi, sabi niya.
Ang power of attorney na pinirmahan mo noong 2014 para sa knee surgery may expiration clause. Standard na wika. Ito ay mawawalan ng bisa kapag ang grantor ay nakabawi ng buong legal capacity. Ibig sabihin, sa sandaling bumukas ang iyong mamata sa ospital na iyon, Rafe, patay na ang POA. Anumang pinirmahan o nailipat pagkatapos niyon. Tumigil siya para sa epekto at alam kong hinihintay niyang sabihin ito mula nang kunin niya ang files. Ay pinirmahan ng walang legal na autoridad. Enim pilidan tumingin ako sa kanya. Bahagia siyang nakangiti. Ang paraan ng pagngiti ni Santiago kapag alam na niya kung paano matatapos ang isang kaso. Santiago, sinasabi mo ba sa akin na illegal na inilipat nila ang bahay ko? Sinasabi ko sa iyo na may isang napakalakas na argumento na ginawa nila. Oh, sinasabi ko rin sa iyo na ang argumento na iyon ay magiging mas malakas pagkatapos nating hayaan silang manirahan. Hayaan silang isipin na nanalo na sila at pagkatapos ay mag-file ng eksakto sa tamang sandali. Tumingin ako sa harap. Gusto mong mahintay? Gusto kong maging surgical. Sabi niya, may pagkakaiba. Bago ko sabihin sa inyo ang nangyari pagkatapos, kailangan kong ipampambihinto at ipinta sa inyo ang larawan ng rest house sa Lawa dahil mahalaga ito. Ang rest house ay nasa 4 ektarya malapit sa Kaliraya, humigit kumulang 40 minuto hilagang silangan ng bayan. Katamtaman mula sa labas cedar siding, stone chimney, isang covered porch na buong habang harap at nakatanaw sa pribadong bahaging lawa. O lawa sa Kaliraya, ang irony na sitwasyon ko ay tila hindi nawala sa universo. Hindi ako nakapunta roon ng 11 taon. Hindi mula ng summer nang pumanaw si Tito Roy. At nagmaneho ako ng mag-isa. Naupo sa franda ng isang hapon, umiyak ng isang beses, at isinara ang pinto dahil may mga lugar na sobrang masakit bisitahin ng basta-basta. Yuminto si Santiago sa gravel drive at pinatay ang sasakyan. Pareho kaming nakatitig dito sandali. Ang cedar siding ay nag-weather sa magandang silver gray. Kailangan ng repair ang porch railing. Wild ang lawn sa pinakamapapatawad na paraan, matangkat na damo, overgrown na wildflowers, isang kaguluhan na mukhang sinadya pa rin na parang ang lupa ay nakakumpanya sa sarili. Gaano ba kasama ang loop? Tanong ni Santiago. Wala akong ideya, sabi ko at binuksan ang pintong sasakyan. Hindi naman masama. Iyon ang maganda sa mga bahay na itinayo ng tama. Sila ay nananatili. Matibay ang bubong. Orihinal na pine ang floors, maalikabok pro buo. Pristine ang stone fireplace sa salas. Dated pero functional ang kusina. 3 kwarto, 2 banyo. Mudroom sa likod na bumubukas sa wooden dock na umabot ng 12 feet sa ibabaw ng lawa. Matagal akong nakatayo sa dock na iyon. Tahimik ang tubig. Ginagawa ng hapon na liwanag ang isang bagay na katawa-tawa at maganda sa ibabaw. Isang heron ang nakatayo sa malayong pampang at nag-aasikaso sa sarili na aking iginagalang ng husto. At may nangyari sa akin na hindi ko inasahan. Naramdaman ko ang kalinawan. Hindi masaya, hindi pa ako handa para sa masaya pero malinaw. Parang ang ambon ng 3 linggong walang malay at 2 linggong galit ay sa wakas ay nanatag. At sa ilalim ng lahat ay isang lalaking may plano at isang piraso ng lupa at ang pasensya ng isang taong nagpalipas ng 34 na taon na alam na ang pinakamahusay na gawain ay nangangailangan ng oras. Bumalik ako sa loob at tinawagan si Juana. Ngayon, si Juana, kailangan kong sabihin sa inyo tungkol kay Juana. Nanirahan siya 3 bahay mula sa aking bahay sa De La Rosa Street ng 19 na taon. 70 taong gulang, matalas. Nagtatanim ng rosas na nanalo sa kompetisyon ng bayan at nakikita ang lahat ng nangyayari sa kalye mula
sa kanyang franda na may dedikasyon ng isang profesional na taga-subaybay. Kung may nangyari sa De La Rosa Street, alam ni Juana bago pamalaman ng mga apektado. Sumagot siya sa unang ring. Rafael Knox, narinig ko lumabas ka na. Kumusta ka? Mas mabuti. Juana, pakinggan mo. Kailangan kong tanungin kang isang bagay at kailangan kong maging tapat ka. Rafael, hindi ako kailanman naging anuman maliban sa tapat sa iyo sa loob ng 19 na taon. Fair enough. Ang bahay. Ano ang nangyari habang nasa ospital ako? Isang sandaling ang katahimikan. Ang uri na nangangahulugang marami siyang sasabihin at inaayos lang. Well, simula niya at narinig ko siyang sumasandal sa veranda chair. Maisang linggo pagkatapos kang maospital, nagsimulang pumunta ang mga magulang ni Brian. Sa una, si Nora lang ang nagche-check ng mail. Sabi niya, pagkatapos ay si Nora at Dante na magkasama na naglalakad sa property. Pagkatapos ay may isang hapon ay may locksmith. Locksmith? May mga litrato ako, sabi niya ng simple. Isinara ko ang mga mata. Juana, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, Rafael. Pero alam kong may nangyayari. Kayao, may litrato ako, may petsa, timestamp, ang buong bagay. Minsan, at sinasabi ko ito ng taos puso, minsan ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang sitwasyon ay isang 70 taong gulang na babae na may franda, camera phone, at talagang walang ibang mapupuntahan. Mahihigpitan kita, sabi ko sa kanya. Yakapin mo ako kapag tapos na ito, sabi niya. Ngayon gawin mo ang kailangan mo. Sa susunod na 3 linggo, ginawa ko iyon. Tahimik na binuo ni Santiago ang legal na kaso ang expired POA, ang paglipat pagkatapos ng pagaling, ang nga litrato ni Juana, ang nga timestamp. Hindi pa siya nakfa-file, binubuo niya. At habang binubuo niya, ako ay nag-ayos. Kinuha ko ang 2 lalaki mula sa aking dating crew, mga retiradong kontratista na may utang na pabor sa akin mula 15 taon na ang nakalipas. At nagsimula kaming magtrabaho sa rest house sa Lawa. Hindi frantic, methodical, ang paraan ng pagtatrabaho kapag alam mo eksakto kung saan patungo. Bagong porch railing, fresh exterior stain, deep walnut, maganda laban sa seda, refinished floors, updated kitchen, gas fireplace insert para sa salas, modernong fixtures sa buong bahay. Pinintahan ko ang dock, pinalakas ang frame, nagdagdag na railing at 2 Adirondack chairs sa dulo na nakaharap sa tubig. Gusto kong maunawaan ninyo. Tahimik ang bahay na iyon ng 11 taon. At sa loob ng 3 linggo, gamit ang aking sariling mga kamay na naghihilom pa, pagod pa. Ginawa ko itong pambihira. Samantala, sa De La Rosa Street, si Nora ay nagre-renovate ng aking salas. Alam ko ito dahil nagpadala sa akin ng mga litrato si Juana. Pinalitan niya ang iyong mga kurtina, ulat ni Juana isang gabi. Beige. Maisip niyo? Beige curtain sa magandang silid na yon? Huminga, Juana. Huminga ako. At humihinga ako at nadidiri. 2 bagay iyon. Inyula din niya na nagdaos ng dinner party si Nora, na nagsimulang magpark sa aking garahe si Dante, na si Brian at Liana ay lumipat sa aking kwarto habang si Nora at Dante ay kinuha ang guest suite. Isang malaking masayang pamilya sa aking bahay na may beige curtains. Mabuti, hayaan silang maging comfortable. Ang makomportableng tao ay tumitigil sa pagbantay sa likod. Ito ay isang tahimik na Miyerkules ng gabi. Eksakto 6 na linggo pagkatapos akong ma-discharge nang tumawag si Santiago. Nakaupo ako sa isa sa mga Adirondack chairs sa dock. May kape sa kamay, nanonood sa araw na hinagawa ang kanyang evening performance sa tubig. Rafe, sabi niya, handa na ang lahat. Sigurado ka. Legally void ang transfer. May 3 independent attorneys na nag-review at sumasangayon. May litrato ni Juana. May dokumentasyon ng ospital tungkol sa petsa ng pagaling mo.
May trust documents para sa rest house. At tumigil siya. May nahanap pa akong iba. Anong uri ngang iba? Ang uri na nangahulugang hindi lang mawawala sa iyo ang bahay sina Nora at Dante Rafe. Ang uri na nangahulugang mawawalan sila ng higit pa rito. Biglang lumipat ang heron sa malayong pampang, malapat ang mga pakpak, malinis na tumawid sa madilim na kalangitan. Pinanut ko itong umalis. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ko. At sinabi ni Santiago, at nang matapos siya, tuluyan nang nawala ang araw. Itim at tahimik at perpekto ang lawa. At ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob na 6 na linggo. Hindi dahil cruel ako, hindi dahil gusto kong sakit para sa sinuman, kundi dahil may partikular, hindi mapapalit na kasiyahan na available lamang sa mga pasyente na nagmumula sa panonot kan isang bitag na iyong itinayo gamit ang sariling mga kamay na sa wakas ay sumara. Nakaupo sila sa aking salas sa ilalim ng beige curtain ni Nora, lubusang komportable, lubusang sigurado na nanalo na sila. Wala silang ideya na 6 na linggo na ang nakalipas. Sa sandaling bumukas ang aking mga mata sa ospital na iyon, nanalo na ako. Ang tunay na pahihiganti ang uri na talagang may saysay hindi mukhang sigawan. Hindi ito mukhang pagdating sa pintuan na pula ang mukha at nanginginig na may listahan ng gareklamo. Hindi ito mukhang eksena. Ang tunay na pahihiganti ay mukhang isang umaga ng Martes. Tahimik, walang pagmamadali, suot ang isang magandang polo. Isang umaga ng Martes nang magfile si Santiago. Nakaupo ako sa kusina ng rest house sa lawa na kumakain ng scrambled eggs nang tumawag siya para kumpirmaing tapos na. Opisyal nang isinumite sa county courthouse ang legal na challenge sa property transfer. Mahigpit ang dokumentasyon, ang expired power of attorney, ang hospital records na nagkukumpirma ang petsa ang pagaling ko, ang timestamped photographs ni Juana, 3 independent legal opinions, at isang karagdagang impormasyon na natuklasan ni Santiago na hindi ko pa rin lubusang na proseso ng hindi nararamdaman ang isang bagay na malamig na dumaan sa dibdib ko. Pero darating din iyon, nagfile na, sabi ni Santiago. Gaano katagal bago sila maserve? 6 oras. Baka mas mabilis. Kumagat ako ang scrambled eggs. Paano mo akalaing tatanggapin ni Nora ito? Tumawa si Santiago. Talagang tumawa. Na, kung kilala mo si Santiago, ay isang bihirang at mahalagang pangyayari. Parang isang babay na kakadiskubre lang na ang lupa na kanyang tinatayuan ay hindi kailanman sa kanya, sabi niya. Nagpasalamat ako, ibinaba ang tawag, at tinapos ang almusal. 41 oras pagkatapos, tumawag si Juana. Hindi man lang siya nag-hello. Rafael, may lalaking naka. Sweet ang kumatok sa iyong pinto at nagbigay kay Nora ng sobra. Ano ang ginawa niya? Binuksan niya ito sa veranda. Pinasa. At pagkatapos ay gumawa siyang mukha na parang nakagat ng diretso sa isang lemon gamit ang buong kaluluwa. Iyon lang ang inilalarawan ko. Rafael, bumalik ba siya sa loop? At mga 4 na minuto pagkatapos, narinig ko siya sa bintana ng aking salas mula 30 yards ang layo. Kaya, sa tingin ko ay medyo mataas ang volume ng usapan sa loop. Salamat, Juana. Salamat ng maayos kapag tapos na, sabi niya at ibinaba. Ngayon, dito ko kailangang maghinay-hinay dahil ang nangyari sa susunod na 72 oras ay hindi lamang legal na maniobra. Ito ay personal. At ang personal na bahagi ang nananatili sa iyo ng matagal pagkatapos mayos ang papeles. Tinawagan ako ni Liana ng gabing iyon din. Tiningnan ko ang kanyang pangalan sa screen ng telepono ng 4 na buong ring. Pagkatapos ay sinagot ko, Papa, iba ang boses niya, nawala ang rehearsed na tightness. Ang pinalitan nito ay isang bagay na hilaw at mas mahirap pakinggan dahil parang ang anak ko ulit. Ang tunay na isa, ang isa bago ang lahat ng ito. Liana, Papa, nakatanggap kami ng papeles ngayon at gusto ko lang
maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa tingin ko ay malinaw na ipinapaliwanag ng papeles. Hinahamon ninyo ang transfer. Oh, mahabang katahimikan. Papa, ginawa namin ang sa tingin namin ay tama. Ang bayarin sa ospital ang gagastos, sobra, at nag-alok ngang tulong ang magulang ni Brian, at sinabi ngang abogado na, anong abogado, Liana? Anong abogado ang nagsabi sa inyo na ang paglipat ng bahay ko ay isang legitimate na solusyon sa mga bayarin sa ospital? Tanong ko, kalmado, matatag, dahil talagang gusto kong malaman kung sino ang nagbigay ng payo na iyon. Pamilya abogado ba, independent, o isang taong sinora na ang mayari nun? Mas mahaba at mabigat ang katahimikan ngayon. Papa, hindi ako nagtatanong para maging cruel. Sabi ko, nagtatanong ako dahil sa tingin ko sa pagitan ng sandaling pumasok. Ako sa tsoma at nang sandaling pumasok ka sa silid ko na may rehearsed na tingin sa mukha. May nangyari sa anak ko na walang kinalaman sa aking bayarin sa ospital. Narinig ko ang pahintongang hininga niya. Kailangan mong mag-isip ng mabuti, Liana. Hindi tungkol kay Brian, hindi tungkol kay Nora. Tungkol sa sarili mo. Tungkol sa kung may bahagi man na ito na naramdaman mong tama sa anumang punto dahil kilala kita at hindi ko pinaniniwalaan na naramdaman mo. Wala siyang nasabi ng matagal. Nang sa wakas ay nagsalita siya napakalit ng boses. Mabilis na nangyari, Papa. Araw-araw sila nandiyan at natakot ako at paulit-ulit nilang sinasabi na ito ang responsableng bagay at maintindihan mo at papelas lang ito at narito ang bagay, ang ganap na katotohanan. Naniniwala ako sa kanya, hindi dahil gusto ko, hindi dahil madali, kundi dahil kilala ko ang anak ko at ang narinig ko sa boses niya ay hindi ang hilt ng isang taong nakplano. Ito ay ang guilt kang isang taong dahan-dahang ginabayan, hakbang sa hakbang, na mga taong mas kalkulado kaysa sa kanya tungo sa isang bagay na hindi niya lubusang may babalik. Hindi nito binura ito. Gusto kong maging malinaw. Ang pag-ibig ay hindi nagbubura ng mga bagay. Ito ay nagpapasya lamang kung ano ang gagawin dito. Mag-usap tayo, sabi ko sa kanya. Kapag tapos na ito, ikaw at ako, mag-usap tayo. Umiyak na siya ngayon. Sige, naipit niya. Liana, oh, panorin mo kung paano siya tumugon sa lahat ng ito. At pagkatapos ay tanungin mo ng tapat ang sarili kung sino ang babaeng iyon sa iyo mula nang ikasal ka sa anak niya. Ibinaba ko ang tawag at nakaupo ako sa katahimikan ng rest house sa lawa sandali, nanonood sa lawa sa bintana. Nararamdaman ang partikular na pagod ng isang lalaking umiibig sa isang tao at galit din sa kanya. Sa parehong oras at kailangang mahanap ng paraan upang dalhin ang parehong bagay nang hindi hinahayaang sirain ng alinman sa mga ito. Siya, ngayon, ang karagdagang tuklas ni Santiago. Matagal ko nang inihahanda ito at hindi ko na ito ipagpapaalam pa. Habang kinukuha ang ma-record na may kinalaman sa aking property transfer, nagrun si Santiago ngang mas malawak na search sa kay Dante at Nora. Standard due diligence para sa litigation. Ang nahanap niya ay walang kinalaman sa aking bahay. Ang nahanap niya ay isang pattern. 7 taon na ang nakalipas. Sina Dante at Nora ay nanirahan sa isang county sa labas. May isang matandang kapitbahay, isang biyudo na nangangalang Howard, na ang anak ay kasal sa isang babaeng may malapit na ugnayan sa circle ng simbahan ni Nora. Nakaroon ng stroke si Howard, at habang si Howard ay incapacitated, ang power of attorney na hawak ng batang babaeng iyon ay ginamit upang ilipat ang ari-arian ni Howard sa isang holding LLC na tahimik na nakakabit ang pangalan ni Dante. Hindi na nakabalik si Howard sa kanyang bahay. Namatay siya sa isang care facility 2 taon pagkatapos. Iniimbestigahan ang kaso pero hindi na prosecute. Kulang sa ebidensya noon.
lumipat ang pamilya. Nagpatuloy ang buhay hanggang matuklasan ito ni Santiago. Hindi na ito lang ang kaso mo, Rafe. Sabi niya sa akin nang makaharap kami sa opisina niya 2 araw bago ang hearing. May pattern of behavior dito, isang pamamaraan. Ang sitwasyon mo ay hindi aksidente o pamilyang gumawa ng masamang desisyon sa ilalim ng pressure. Ito ay isang bagay na nagawa na nila noon, isang bagay na mukhang comfortable na nilang ginagawa. Nakaupo ako sa harap niya sa pamilyar na opisina. At naisip ko si Howard, isang lalaking hindi ko nakilala, isang biyudo na may tinayo, minahal, pinahirapan at nawala ito sa mga taong ngumingiti at nagdadala ng lutong bahay at sinusukat ang iyong masilid habang ikaw ay hindi nakatingin. Ano ang pwede nating gawin dito? Sa terms ng property case mo, itinataguyod nito ang motiva at prior conduct. Malaki ang nagiging lakas nito sa harap ng hukom. Itiniklop ni Santiago ang makamay sa terms ng kung ano ang maaring gustuhin gawin ng pamilya ni Howard. Hindi iyon ating desisyon, pero nahanap ko ang kanyang anak na babae, nasa Maynila siya. Sa tingin ko baka gusto mong malaman iyon. Inisip ko ito ng 3 segundo. Ipadala mo sa kanya ang nahanap mo. Karapat-dapat niyang malaman. Ang hearing ay nakatakda sa isang Huwebes ng umaga. Suot ko ang isang gray na suit. Walang dramatic, walang mahal, basta malinis at plansado at eksakto. Maaga kaming dumating ni Santiago. Umupo kami sa plaintiff's table at mga 12 minuto pagkatapos, pumasok sina Nora at Dante kasama ang kanilang abogado, isang matangkad na lalaki na may sobrang confident na sapatos na malinaw na hindi pa sinasabihan kung gaano siya lubusang outgunned. Nakita ako ni Nora sa sandaling pumasok siya sa pinto at gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang nangyari sa kanyang mukha sa sandaling iyon. Siya ay kalmado, ang kaserole smile, ang tuwid na balikat, ang performance ng isang babaeng sigurado sa kanyang posisyon. At pagkatapos ay nakita niya akong nakaupo roon sa gray suit at naintindihan niya marahil sa unang pagkakataon na ang lalaking kanyang ginawa na parang nasa hospital bed at isang piraso ng papel ay hindi nanatiling ganun. Hindi dramatikong nahulog ang ngiti. Hindi ito gumuho. Kasi ay tumigil lang na parang isang ilaw na pinatay. Tiningnan ni Dante ang ganyang sapatos. Si Brian na dumating kahit lahat marahil dahil kailangan ni Nora ng masaksi ay nakaupo sa gallery at hindi magawang tingnan ako na nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung gaano niya talaga naintindihan ang ginawa ng kanyang mamagulang. Ang hukom ay isang babae na si Honorable Patricia Reyes, 50S, pilak na reading glasses, ang ekspresyon ng isang taong narinig na ang lahat ng uri ng kahangalan ng tao sa mundong ito at nanatiling hindi naapektuhan. Sinuri niya ang filing ni Santiago. Sinuri ang opposing response. Nagtanong siya ang 3 clarifying questions at nakatanggap ang 3 lalong hindi komportableng sagot mula sa lalaking may confident na sapatos. Pagkatapos ay tumingala siya. Ang power of attorney na ipinakita sa transfer na ito, sabi niya, ay nag-expire sa documented recovery ng legal capacity ng plaintiff. Ang transfer na isinagawa pagkatapos niyon ay walang otoridad. Ang korte ay nagpapasya sa pabor ng plaintiff. 7 pangungusap. 7 pangungusap at 27 taon ng buhay ko ay bumalik sa akin. Ang abogado ni Nora ay nakasandal na bumubulong. Napakatahimik ni Dante. Si Nora mismo ay nakaupo ng tuwid na tuwid at pinanut ko siyang i-deploy ang huling depensa na available sa isang taong naubusan ng lahat ng iba pang opsyon. Itinuwid niya ang likod, itinaas ang baba, at inayos ang mukha sa ekspresyon ng dignified na kawalan ng katarungan. Na parang siya ang nagrabyado, na parang siya ang nasa tsoma. Sa labas ng courtroom sa Marble Corridor pagkatapos nangyari ito, nakikipag-usap si Santiago sa clerk. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Butones ng jacket ay nakabukas. Kape mula sa hallway machine sa kamay, masamang kape.
pero kinita ko ito. Nang marinig ko ang mga yapa sa likod, lumingon ako. Si Nora mag-isa, walang Dante, walang abogado, walang performance. Isang babae sa kanyang 60 nakakapanood lang ng pagkalansag ng plano niya sa courtroom at mukhang nagpasya siyang may sasabihin. Tiningnan niya ako sandali at tiningnan ko siya pabalik. Hindi mo kailangang gawin ito ng ganito. Sabi niya ng mahina. Pwede mo kaming lapitan. Pwede tayong mag-usap. Bahagya kong ikiling ang ulo. Tulad ni Howard, sabi ko, nakapunta ba si Howard sa inyo at nag-usap? Nagbago ang mukha niya. Hindi dramatiko, pero sapat. Hindi ko alam kung ano ang akala mo alam mo. Nora, sabi ko ang kanyang pangalan na parang isang period sa dulong pangungusap. Alam ko na ang sapat at alam na rin ngayon ng anak na babae ni Howard. Nawalan ng lubusan ang dignified na kawalan ng katarungan sa kanyang mukha pagkatapos niyon. Ano ang pinalitan nito? Hindi ko ito tatawaging guilt dahil hindi ako sigurado kung kaya ni Nora ang guilt sa tradisyonal na kahulugan. Ang pinalitan nito ay isang bagay na mas primal, ang tingin ng isang taong laging gumagana sa anino at sa wakas ay naramdaman ang isang ilaw na bumukas. Umalis siya ng walang dakdak na salita at ako ay lumingon pabalik sa bintana. Bumalik ako sa bahay sa De La Rosa Street ng isang Sabado. Nasa franda si Joanna nang dumating ako. Tumayo siya, lumakat sa gilid ng bakuran at pinanood akong bumaba ng sasakyan. Lumapit ako at niyakap siya ng maayos. Tinapik niya ang likod ko ng 2 beses, na para kay Joanna ay ang emosyonal na katumbas ng isang standing ovation. Ang makurtina, sabi niya nang humiwalay ako. Papalitan ko ngayon? Mabuti, sabi niya nang mariin at bumalik sa kanyang marosas. May amoy ng ibang tao ang bahay nang pumasok ako. Kakaibang kandila, ibang sabon, ang partikular na amoy ng taong nanirahan sa isang espasyong hindi itinayo para sa kanila. Binuksan ko ang lahat ng bintana at pagkatapos ay tumayo ako sa gitna ng aking salas ang silid na may aking crown molding, aking hardwood floors, aking 34 na taon ng Sabado ng hapon at huminga lang ako. Tinawagan ko si Santiago. Nandito na ako. Paano ang pakiramdam? Tiningnan ko ang kisame, ang molding na aking pinutol, inayos, at pinintahan gamit ang sariling kamay sa isang mahabang weekend noong 2003 ng Siliana ay 13 at tinulungan ako sa pamamagitan ng pag-abot ng mga piraso at pagtatanong ng humigit kumulang 9,000 tanong tungkol sa bakit mahalaga ang alinman dito. Pakiramdam ko ay sa akin sabi ko. Bumisita si Liana 3 linggo pagkatapos. Walang berdeng jacket ngayon. Ang anak ko lang, pagod sa paligid ng mata, at ang paraan ng mga taong nagpalipas ng maraming oras sa pagtingin sa sarili ng tapat at hindi lubusang nagustuhan ang nakita. Nagdala siyang pagkain hindi kasrole, salamat, isang rotisserie chicken, at isang bag ng groceries at ang partikular na enerhiya ng isang taong nag-rehearse ng apology ng napakaraming beses na hindi na alam kung saan nagtatapos ang rehearsal at nagsisimula ang tunay. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa kusina. Kumain kami sandali. Wala kaming sinabi tungkol sa alinman dito. Pagkatapos ay sinabi niya, si Brian at ako ay nasa counseling. Mabuti. Hindi ko alam kung saan patungo ang mga bagay. Ayos lang iyon. Pinulot niya ang isang pirasong manok. Patuloy kong iniisip ang sinabi mo tungkol sa panonood kay Nora, tungkol sa pagtatanong sa sarili kung sino siya sa akin. Tumigil siya. Papa, sa tingin ko matagal na akong natatakot sa kanya at sinabi ko sa sarili na pag-ibig iyon. 61 taong gulang, isang lalaking nagtayo ng bagay, nawalan, muling nagtayo, halos namatay at bumalik at nakuha muli ang sa kanya. At sa harap ko ay ang anak ko, 33 taong gulang, natututong parehong mahihirap na aral 30 taon pagkatapos, ang paraan ng bawat henerasyon. Inabot ko at inilagay ang kamay ko sa kanyang kamay.
Alam ko, sabi ko, hindi siya umiyak. Tumango lang siya ng isang beses ang paraan ng mga matatanda kapag nagpasya na magpatuloy, kinain namin ang natitirang manok. At ang rest house sa Lawa. O maganda ang rest house sa Lawa. Inupahan ko na ito ngayon. Karamihan ay weekends mga pamilya sa summer holidays, mag-asawa sa taglagas kapag nahuhulog ang mga dahon at nagiging glassy ang lawa at sapat na malamig ang umaga para gamitin ng stone fireplace. Matatag ang kita at lubusang wala itong kinalaman sa iba. Pero bawat ilang linggo, karaniwang linggo, nagmamaneo ako roon ng mag-isa. Gumagawa ako ng kape. Umupo ako sa isa sa mga Adirondack chairs. Sa dock, pinanunod ko ang heron na mukhang nagpasya na ang bahaging iyon ng pampang ay permanente niyang tirahan at iginagalang ko ang kanyang commitment at iniisip ko ang sinabi ni Santiago sa aking araw na nag-file kami. Sinabi niya, Rafe, ang pinakamapanganib na tao sa anumang sitwasyon ay ang isa na nakalimutan nilang tapusin. Iniisip ko iyon ng marami dahil narito ang bagay tungkol sa pagiging isang lalaking nagtatayo ng mabahay. Naunawaan mo sa iyong mabuto sa paraang hindi lubusang may papaliwanag sa isang taong hindi pa nakahawak ng mga kasangkapan na ang mukhang tapos na sa labas ay may istruktura pa rin sa ilalim. Mabim at joints at load-bearing walls na hindi nakikita ang mata. Pero nakadepende ang lahat dito. Tiningnan nila ako at nakita ang isang lalaking nasa hospital bed walang kakayahan. Tapos na, hindi nila naisipang tanungin kung ano ang nagpapanatili sa akin sa ilalim. Hindi nila naisipang tanungin kung ano ang itinayo ko sa katahimikan. At iyon doon, ang kanilang tanging pagkakamali. Pero iyon ang mahalaga. Ang pangalan ko ay Rafael Knox. Naktayo akong maabagay sa buong buhay ko. At ang pinakamahalagang bagay na itinayo ko ay ang pasensya na maghintay hanggang sa eksaktong tamang sandali.